Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo at welcome po dito sa ating pinagsamang Ibi Talakayan at Kadiskarte. Kasi po kanina hindi tayo nakapag-Ibi Talakayan. Kaya anyway, magkadoktong itong ating mga tatalakayin. Pero welcome po dito sa ating programang Ibi Talakayan at mamaya po kadugtong ay Kadiskarte, syempre with your host, Mel Elizalde po at ang ating pong mula sa ating studio sa Elizalde Broadcasting. Ngayon po ay araw ng October 31, 2023. Ano ang ating inaasahan ngayong tapos na ang BSK, Barangay, tsaka SK election, no? Sabi ho sa dyaryo, may mga parte ng Pilipinas na medyo may kaguluhan, meron din namang tahimik, ngunit kunyari lang pala yun, no? Katulad po nung mga nangyari dyan sa iba't ibang parte dito sa Laguna, no? Nakakaiyak ho yung mga pangyayari eh. Marami ho talagang hindi maaring yung kanilang kagustuhan dahil sila yung mga nakaupo nung mga nakaraan gawin pa nila hanggang sa gusto nila kahit na hindi na sila yung tumatakbo. At any rate, ano man ang mga naging resulta, ay ang Diyos ho ang nakakaalam niyan, di ba? At tayo, sino man yung mga kumandidato na yan na malinis ba ang inyong mga inyong mga konsensya na kayo nga ay nanalo na walang ginawang kaaliwaswasan, no? Ayan ho talaga. Kasi ho ngayon kahit na may nakita kayong kaaliwaswasan, ang hirap ho, sabi nga mahirap ho kumontesta kasi ang daming mga kesyo-kesyo, no? At saka syempre, alalahanin po natin pag yung mga kalaban daw ay medyo may pera, tulog tayo doon. May tulog tayo. Ganun talaga ano? Well, hanggang kailan po at magtitiis ang bayang Pilipinas sa mga ganyang mga pangyayari? Hopefully, ang darating ang panahon na hindi na ho magkakaroon ng ganyang mga pangyayari. At kung sino man ang inihalal ng taong bayan, yun ang talagang mangyayari. Ngayon ho kahit todo sa aming mga parte-parte, maraming nagsasabi. Pati mga namatay ng mga asawa ng mga butante, anak ng baka, bumoboto pa. Wow. Talagang doon ninyo makikita kung gaano lumalakad ang kapalpakan sa kamunduhan. No? So ano ngayon ang ating inaasahan? Ngayon yun nga, tapos na ang BSK election. Undas naman bukas, hindi po ba? Pero yung undas, kahapon pa, nung isang araw pa, hanggang ngayon, marami na hong nagpuntahan sa, excuse me, marami na hong nagpuntahan sa, sa pansyon. Dahil sa gustong dalawin ang mga pinaglibingan ng mahal sa buhay. Well, yan po yung ating kinagisnang mga Pilipino, no? Pero marami rin naman po sa ating mga Pilipino ang hindi na ho naniniwala diyan. Basta sabi nga po, kahit saan kayong lugar, dumawag kayo sa Panginoon, iluhod natin sa Panginoon yung ating mga kahinaing at tayo ay pakikinggan niya, no? Ganun ho talaga 'yon. So, ngayon tapos na eleksyon, undas naman, tapos na rin ang undas bukas, no? Ano susunod? Siyempre Christmas, no? Ay yung nung Christmas talagang ayan na inaabangan ng lahat, no? Dahil sinasabi nga po nila na ang Pilipino daw ang Pilipinas ang siyang may pinakamahabang selebrasyon ng Christmas. Totoo po 'yan, no? Pagdating pa lang ng months of ber, anak ng baka, talaga nagsasaya na tayo kahit mga walang pira. No, ganun talaga no? Pero sa totoo lang po, dapat araw-araw Pasko ang ating kalooban. Magdali hong sabihin yon, pero ang gawin, lalo na tayo inuulan ng mga problema sa pang-araw-araw, talaga hong ganyan ang mangyayari. At ngayon, tapos nga, malapit na ang Christmas,
Pero meron ho tayong pag-uusapan several years back, no, noong 1941. Ganito rin ho ang nangyari sa atin eh. Ganito rin po, magki-Christmas na noong tayo ay dinalaw ng kapighatian dahil sa ano, yan ho ang pag-uusapan natin, no? Ay, ngayon nga pong Kapaskuhan, pero ngayon nakikita ho natin sa mga sa mga Google, sa news, sa newspaper, lahat yung gera pong nangyayari diyan sa between Israel at mga Palestino, no? Sinasabi natin, malayo sa atin 'yan, di mangyayari 'yan. Pero ano ang ibig sabihin? Wag ho natin 'yun ika nga po hindi pagtutuunan ng pansin. Ang sabi nga po, wag tayong bibingi-bingihan, magtatanga-tangahan dahil yan ay malayo sa atin. Pero bago po yan, nais po nating batiin ito at basahin ng mga nagsipagbigay ng kanilang mga saloobin. Sabi ho ni Sir Jerry E. Games, dami nang namatay sa Gaza, 4 to 5K na. Pwede nang magkatotoo dahil kapag kumampi ang Arab sa Hamas, totoo ang US ay UN at pag-abala ang US, baka sakupin na sila sa ang China at Taiwan at isunod ang Pinas. Wow, nakakakaba. Yan nga po sinasabi natin eh. Paano kung mangyari ang di natin pong inaasahan, no? Na sinasabi baka magkaroon ng Third World War. At sabi nga po, balikan po natin yung mga nangyari sa ating kasaysayan. Ika nga po several years back, noong 1941, di ba? Ganito rin hong Pasko yun eh. Sabi ho nila, magpapasko, December 8, 1941. Ayun, sabi ho, sinasabi nila, hindi aabot sa Pilipinas ang World War III, ang World War II, ang naiisip natin noon. Sa Europa lang yan at di aabot sa Pinas. Pero, noong December 8, 1941 ay pinutakti ang kalangitan ng mga eroplano ng mga Hapon. Ayan, simula na ng Japanese invasion. At isang araw bago December 8, 1941, dinurog po ng Japan ang naval base ng Amerika sa Hawaii, yung pong Pearl Harbor na hindi natin makakalimutan, na kumitil ng libu-libong American sailors, no? Ay yung sinasabing caught flat-footed sila dahil hindi nakapaghanda, hindi inisip na baka yan ay maging mitya ng Second World War. At yun na nga po ay nangyari. At yan po ay sa buwan ng Disyembre, Kapaskuhan. Kaya ngayon, sabi nga po, mauulit pa po ba na wala tayong kahandaan kung mangyari ang World War III? Hindi po ba? At ano po ang posibilidad na mangyayari yan? Kagaya po ng sa Ukraine, di inaasahan na gegerahin sila ng Russia, ang Israel, gegerahin ng Hamas. O, nangyari, di po ba? So, tayo ay nag-iisip o iniisip na di mangyayari yan at ang digmaan sa Pinas ay hindi yan darating sa paano kung mangyari po. Ayan, paano nga kung mangyari? Ano naman ang ating gagawin, di po ba? At ano yung ating mga iniisip na yan? Yan ba ay may katotohanan na ika nga walang mangyayari sa Pinas dahil malayo yan. Iyon ang sinasabi natin. Paano po kung magsimula na ang digmaan sa Pinas? Katulad nga po ng sinasabi natin noong 1941, no? December. Walang mag-iisip na ang Pasko ay digmaan December 24. Yan. Yung mga USAPE, walang kahandaan. Pumunta po sila sa koridor. Walang sapat na depensa, no? At diniklara ang Manila na maging open city. Walang military defense. Hindi pwedeng isama sa military attack. Dumating kasi ang mga Japanese. Walang defense, walang air force, walang army kasi walang strategic defense plan, no? A day before Hawaii Navy fleet was attacked, crippled by the Japanese Imperial Army in 1941 ay sanabi ho
noong pong yang nangyari sa Pearl Harbor noong December 7, 1941. After Pearl Harbor, December 8, kinabukasan 1941, pumunta na, nilusob na tayo ng mga Hapon. Ang mga Amerikano natutulog sa Pearl Harbor, no? Pagkagising, umulan na umulan na po ang mga bomba. Sinasabi po, failure of intelligence. Ano ang readiness ng Pilipinas? Yan o ang pagtatanong. Ano po ang possibility ng digmaan? Ano ang possibility nito o ano ba ang probability, kundi probability ng digmaan? Dapat ho, iniisip ho natin yan at pinag-uusapan kasi wag ho nating sabihin, malayo sa atin yan. Hindi mangyayari yan. Nagkakagulo na nga po di po ba? Pero bago tayo magpatuloy, ito po, yung mga kasama ho natin. Ang magandang si Miss Grace Villato is watching with you. Thank you so much. Kuya Chot Velasquez watching. Thank you po. Miss Jonah Davis is watching. Maraming salamat po. Of course, our friend Samuel G. Gabot. Good afternoon, Ma'am Mel. Good afternoon po. Thank you po for watching, sir. Kahit na late na ay nag-ano tayo dahil alam nyo, busy. Tapos medyo nagka-problema pa sa bahay dahil yung aking bana medyo may sakit, no? Yan ang mga problema ko Pero sa kabila niyan, pinili ko po rin na makapag-programa tayo sapagkat yan ay ating obligasyon dito sa ating kumpanya, no? Sinasabi nga po na sabi ho ni Sun Tzu, Chinese War philosopher, Sun Tzu, Chinese War philosopher. Sabi niya sa libro niyang The Art of War, war is by deception. Tama po yun. Puro mga panlalansi yan, panloloko. Di ba? At sinasabi, yan nga, inuulit ko, tulad sa Ukraine, military operation lang daw, sabi ng Russia, pero sa NATO, North Atlantic Treaty Organization, mga bansa sa West, na magkakaalyado tulad ng Germany, France, Great Britain, USA, Poland, ilang bansa sa Balkans, mga bansa sa tabi ng Black Sea, kasama ang Poland. Yan. Kaya sila, naghanda-handa, no? At nagtataka, anong military operation? Di tayo naniniwala diyan. Dito may deception din. Ayan. Talaga naman di ba sinasabi nga ang gera talagang puro kasinungalingan, no? Puro panlalamang. Pero isipin ho natin, wag namang itutulot ng pangyayari kung mangyayari po ang World War III. Baka ang lahat po ng tao sa mundo ay talagang magsisisi na ng husto. Kaya yung mga leaders po ng buong mundo, ipagdasal natin na sana ay maghunos daily sila. Sapagkat ang daigdig ay binigay ng Panginoon sa atin, wag nilang sirain. No? At yung kasakaman nila sa bawat isa, tumigil na sila at sana ay buksan ng Panginoon ang kanilang mga isip. No? So ngayon, iniisip nga natin yung mga probability, malaki na. Hindi possibility, probability na ng gera ang mangyayari. So, tuloy-tuloy tayo. So, ngayon ay ang pag-uusapan naman natin, ano ang diskarte natin? Kung sakaling ang matuloy ang gera, ayan, kung matuloy ang gera, ano ang diskarte natin? No? Kaya nga po, pinagsama ko na itong talakayan at kadiskarte dahil hindi ho tayo nakapag-programa ng mga nakaraan. So, pag-usapan ho natin sa ating programang kadiskarte ngayon, ano ang ating gagawin, mga kadiskarte, kapag tayo ay napasama na nga sa gera na to. Ayan. Number 1, tamang pag-iisip, possibility versus probability. Yung mindset ho natin. I-ready na natin ho yung utak natin na talagang merong probability na malaki. Bakit? Kasi kumbaga ho sa ulan yung kalangitan, nakita nyo, pagka ang kalangitan po ay nagdilim, mas malamang na umulan. Yan nangyayari ngayon Wala silang ginawa kundi magtapunan sila ng missile sa kanilang mga kaaway. Ano pa ho ibig sabihin yan? Di po ba? So, bagamat malayo sa atin, pero alalahanin nyo, kaalyado po tayo. No? Kaalyado tayo ng mga kaalyado. No? Ganun talaga kampihan na mangyayari ho dyan At sana nga po ay
wag naman sanang mangyari dahil wala nang pagkakataon na umurong kapag ito po ay naumpisahan at kalungkot-lungkot ang mangyayari, hindi lamang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang ating pong mga inaasam na mga masasayang buhay, kahit na medyo may kahirapan ng buhay, ay mawawala ng lahat. Paano yung ating mga anak, mga apo na nag-aaral na hindi pa sila nangangalahati sa kanilang buhay, ay malamang na mawalan na sila ng pagkakataon. Yan po. Tayo mga nasa kahapunan na no? Nasa kalagitnaan na ng ng buhay ay okay na ho yun. Pero doon sa mga kabataan na nag-aaral pa lang, matatapos pa lang ng college, na nangangarap na magkaroon ng magandang buhay, pagkatapos ganyan ho ang mangyayari, no? Makasakit. So ano yung tama nating pag-iisip? Yung probability, kailangan paghandaan natin ho yan. Yung mindset natin, tanggapin na natin kung ano talaga, no? Hindi natin pwedeng ialis sa utak natin na na walang mangyayari dyan. Puro ganun lang. Hindi ho. Dapat nakahanda ang utak natin. Kung hindi mangyari, di salamat sa Panginoon, no? Maraming salamat. At siyempre, dinadalangin natin sa Diyos na siya ang lahat ng nakakaalam ng lahat ng nangyayari. Wag nang mangyari yan, no? Matuloy ang World War III. Paano kung mangyari? Para ho ba yun? Sabi nga natin kanina, para bang yung uulan ba o hindi, no? Kasi nakita natin sa kalangitan nga na dumidilim ang langit. Yan, parang ganun ho ang pagpaparis natin, so ang pangatlo, yung paghahanda, bahagi ng ating paghahanda. Siyempre, sinasabi nga po, para tayo makahanda, sumali sa Reserve Force ng Armed Forces of the Philippines, maging reservist, no? Mga professional, sa bagay, mga professional po daw ang nagtapos sa college ang mga kinukuha dito at bibigyan pa ng another pag-aaral, no? Yung matagal na yung mataas na pag-aaral sa ganitong uri ng kaalaman. At paano yung hindi nakapag-college? Pumunta po kayo sa military camp na pinakamalapit. At syempre, ano pa susunod natin gagawin? Alamin na ho natin ang daan patungo sa pinakamalapit na kagubatan. Wag ho tayong tumawa dyan, pero sa katotohanan, yun ho siguro isa sa makapagsisave sa atin, ang kagubatan. No? Kasi ho, usually pagka-gyera mundial, ang binobomba nila yung mga syudad, no? Yung mga military operation nila yung lugar ng mga military ng mga kalaban, no? At mayroon bang mga gamit tayo para sa mga camping sa kagubatan? Kunyari, parang camping ang mangyayari, pero lalo na ho yung mga sanay sa buhay urban, hindi sanay sa buhay na rural. Hindi talaga rural yung bundok. Sobra sa, pinakamatindi sa rural yan, no? Biruin nyo, hindi nyo halos makikita siguro yung dadaanan nyo kung wala kayong mga dalang mga itak na panghawi ng mga halaman o ng mga puno. Ewan lang natin kung may mga puno pa nga, no? Pero sinasabi po natin, ang pagpunta sa bundok ay hindi biro-biro. Kasi may kasama ho talaga tayo ditong, bagamat siya ay napaka-brilliant, mga bundok na Sierra Madre ang pinapanik nito Kasi makabayan ho talaga ito. Ito si ating kasamahang mapagmahal sa kalikasan, si Mr. Chot Velasquez. Kaya alam niya, sinasabi niya, tita, tama yun. Yung pinag-uusapan ho natin. Sa kaya tayo pupunta, no? Hindi tayo pwede magtago sa kubeta. Sa taco beds natin, sigurado bomba mangyayari sa atin doon. Hindi rin ho tayo pwedeng maghukay ng lupa at baka paghukay natin, tubig ang lumabas, lalo tayo na disgrasya. Hindi ba? So, yung pinakamaganda, sabi ho, pumanig tayo ng kagubatan. At alamin ngayon pa lang, paano ba pagpunta dyan sa Sierra Madre? O ano pang mga kabundukan? Yan, no? Meron hong kwento kami na kasama dito sa atin sa samahan, si Mr. Hilde Ala, na kasi naabutan po niya raw ang gera. Sabi po niya, mula daw sa San Pablo, pumunta sila sa gubat ng Nagcarlan, Laguna. At katabi yun ng province of Quezon. Ayun, kaya medyo naligtas sila doon kasi hindi uso tao doon
no? Puro mga kahayupan ang mga nandoon. Kaya hindi iisipin ng mga kalaban na bombahin yan dahil may mga ano diyan, may mga sundalo diyan, mga kung ano-ano. Eh siyempre, hindi nila alam na lumikas doon ang mga ibang Pilipino. At yung mga Pilipinong sumaklolo o ano nang sumiklab po ang digmaang World War II, pumunta nga sila sa bundok, sa kabundukan, sa gubat, no? Ang tanong, kaya ba natin ang mabuhay sa gubat? Eh, sagutin niya ho yan. Baka kasi pag nakakita kayo ng ahas, mahimatay kayo. Eh, bulati lang makita natin, nahimatay na tayo, di ba? O kaya yung mga, ano ba yun, yung maliliit na centipede, di po ba? Eh, masanay na kayo. Mga sawa sasalubong sa atin dyan. Di ba? At saka malalaking ibon. Eh, tsaka, hindi ho magandang, nga yung mga galing sa urban, sanay na mamuhay sa urban at pupunta sa kagubatan, magdala ho kayo ng makakapal na jacket dahil sigurado kakagating kayo ng mga lamok na ngayon nyo lang makita kung gaano kalalaki. No? Galit na galit kayo sa mga lamok kung nandun kayo sa urban, binobomba nyo agad ng mga kung ano-ano. Ay John, kahit anong bombang gamitin ninyo, talagang pati tenga nyo papasukin. So maganda po tayo dyan, no? Ay kung gusto nyo lang, ay kailangan lahat iisipin natin yung mga probabilidad na meron tayong tsansa na mabuhay. Eh walang iba kundi siguro yung pagpunta sa kagubatan, no? Dahil hindi nga tayo bubombahin ng mga kalaban dyan, binubomba nila yung mga sentral na mga alam nilang nandoon na mga sophisticated din na mga kagamitan pangyera, no? Di ba? At alam natin kung ano ang mangyayari kung hindi naman tayo lilikas dito tayo sa sa syudad, baka sakaling lusubi na tayo ng Xi Jinping, no? Abebala kayo diyan. Kung naaalala po ninyo, isang ayon sa kwento ng aking lola, yung mga anak daw po nilang babae kinalbo nila at pinagsombrero at ginawang lalaki kasi po re-rapin ng mga Hapon. Pati yung mga sanggol, alam niyo po ba? Na ilang beses kong narinig yan, hindi lang sa lola ko, kundi doon sa mga matatanda na nakaabot ng World War II, hinahagis daw po sa ere at sinasalo ng bayoneta. You see? Nakakaiyak. Ay ngayon, gusto niyo po bang mangyari sa atin yan? Kung kayo ay mag-decide na dito na lang tayo sa sa Manila. Sige, hintayin niyo po yung mga Chinese na mga loko-loko, no? Dito pa lang sa Pogo talagang inaayos nila yung mga babae natin di ba? Ngayon pa kaya kung magkagera na ganyan, pipilahan ho kayo diyan. Pila-balde mangyayari sa inyo diyan. So anong mangyayari? Gagahasain lahat ng mga Pilipina. Wala ho sigurong sasantuhin yan. Matanda, bata, may asawa o wala, pwedeng tumaya. Parang gano'n, no? So, dapat pumunta na tayo sa bundok. Pag dumating ang mga Chinese dito, expect natin ang ganyan na mangyayari. Kasama ho sa sa digmaan no? Laging itatak yan. Tandaan nyo to ito yung mga karapat dapat natin gawin na dapat laging itutok ang ating mga tenga sa mga balita. Manood ng mga balita sa ating television. At syempre, wag mong kalimutan, tutukan niyo po ang ating YouTube and FB page, ang Elizalde Broadcasting, na parati pong magbibigay sa inyo ng updates, no? Kahit na huli, updates pa rin. Yan po. Pero ang katotohanan, tumatawa lang ho tayo, pero maging serious po tayo, lagi, wag ho tayong papaltos na mag-updates tayo ng mga balita. Ano na ba ang nangyayari sa Israel? Ano na ang mga hakbang ng Amerika, etc. Di ba? Para kung ano man ay meron tayong mga sa isip natin, hindi lang ho sa ating bayan kundi sa sarili nating pamilya. Saan tayo tatakbo? Sa kubeta? Hindi pwede yun. Kahit na maganda kubeta nyo, iwanan nyo na yan dahil hindi ho makakatulong sa atin yan. So, yan po mga minamahal nating kadiskarte. Maraming salamat po. Miss Chodora Villato is watching. Salamat po. And sabi ni Mr. Samuel Gabot, Winfred, get well, ASAP. Thank you po, sir. Sir Gabot. Ito ko masyado po akong nababothered pero I have to continue
may obligation here sa ating pong kumpanya. And pagkatapos po nito, talagang diretso na po ako sa bahay. So yan po, mga minamahal nating kadiskarte. Mula po sa ating programang EB Talakayan, sugod sa kadiskarte dahil lagi ho tayong late, pinagsama ko na. Anyway, magkasama naman ho yung ating topic. Hari nawang maliwanagan ninyo at magkaroon tayo ng mga kaisipan na mukhang tamali tama yung sinasabi ni Mel Elizalde na paghandaan natin. Di po ba? Totoo po yan. Huwag ho natin yung isang tabi o baliwalain. Sapagkat yun na nga, nagbalik tanaw tayo noong 1941, Kapaskuhan din. Sana nga po, wag mangyari. No, Kapaskuhan din ng 1941, December 7, nung binomba ang Pearl Harbor. Kinabukasan, ang Pilipinas naman ang pinaliparan sa ng mga eroplano ng mga Punjab, ng mga Hapon. No? Pero ngayon, kaibigan na natin sila. No? Ganyan talaga ang buhay. No permanent enemies and friends. Mag-ano ho tayo dyan, no? Ngayon, kung nakipagkaibigan na sa atin, ibigay ho natin ng buong puso ang ating pakikipagkaibigan. So, hanggang sa muli, mga minamahal nating taga-subaybay, please don't forget to follow us, share us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel and Facebook channel, Elizalde Broadcasting. At saka pala, nais ko pong ipaalala sa inyo na subaybayan nyo po yung ating, Divine Wealth. No, na kasi po may tatalakayang importante sa atin si Mr. Ray Buendia kasi po meron siyang nakita at kami mismo nakakita ng ibang version ng Divine Wealth. Paglabanin natin ang dalawang issue kung sino talaga ang katotohanan o guni-guni. Yan, no? Abangan po natin tong darating na Webes. At syempre, inaabangan natin kung kailan po muling magpo-programa ang ating Teacher Talk. Na kasi po, alam nyo, si Teacher Emily, ang alam ko po meron silang balak na pumunta ng Japan, mga pamilya nila kasi mga well-to-do family at saka gusto biyahe ng biyahe. Wala tayong magawa kung siyempre family first ang kanilang inaatupag. Gusto niyang isama yung kanyang mga apo na maranasan daw ang winter time sa Japan. Well, good luck sa inyo at siyempre very soon sa pagbabalik niya marahil ay magbabalik programa na po tayo sa Teacher Talk with Teacher Eunice Abanto, ang ating isa sa pinakamabait na kaibigan na pinanghihinayaan ko po ang mga panahong naaksaya nung kami po ay magkasama pa sa Arellano pero hindi kami nagkikibuan because of things na sumabog sa paaralan na nga po nagkampi-kampihan. Pero sabi nga namin dalawa, well, in His time, anyway, we have time now. Yan po, naniniwala ako at salamat sa Panginoon, nagbago pareho ang aming isip. Hanggang sa muli, mga minamahal kong taga-subaybay, ayun na nga po, parating sasabihin ko sa inyo, I love you all. Bye-bye.